Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw, Banateros. Happy Monday, everyone. Kamusta naman ang buhay-buhay? Andito na naman tayo, ang pinaka-paborito rin yung fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. At panibagong araw, panibagong linggo, panibagong kwentuhan kasama ang pinakamakulit, pinakakupal, at pinakawalang kwentang YouTuber na si Boss D. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at hay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Lahat ng mga animal, lahat ng mga buwisit, mga pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, mga palamunin, mga sintu-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, ang mga tumatanggap ng mali-malitang pera galing sa pinagpaguran ng mga Pilipino, ang mga hudas sa Pilipinas, lahat ng mga satanas sa Pilipinas, mga engkanto, mga laman lupa, kutol lupa, masasamang elemento, masasamang espiritu, mga barabas at hestas sa bayang Pilipinas. Ayan mga bossing, bago tayo magsimula ay siyempre ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa ating YouTube channel, ang Boss Dada TV YouTube channel. At siyempre ako po ay nagpapaanyaya, ako po ay naglalambing. Baka naman pa pwede mag-follow din kayo dyan sa isang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0. Maraming salamat po, marami na pong mga nanonood at lumalaki na po ng lumalaki yung channel na yan. Consistent po tayo na nag-upload mga bossing ng ating mga content dyan sa ating isang YouTube channel. Dito sa YouTube channel na to, dito na makikita yung full version ng ating vlog, and then inano po natin yan, ina-upload po natin yung mga cut version, yung per topic version dyan sa isang YouTube channel natin. Kung masyado kayong busy, maikli lang inyong biyahe sa bus, gusto nyo na manood ng maikli na hindi kayo mabibitin, dyan kayo sa Boss Dada 2.0. Mag-follow, subscribe, magpa-member na din kayo dyan dahil magla-live na rin tayo dyan one of these days. Siyempre, magpakulay kayo dyan. Oo, siyempre para pagka kayo nagpapakulay, lumalaki ang tahanan na yan. Importante yan mga bossing sa ating kausa. O dahil alam nyo naman, baka gurugurin itong ating channel na ito. At least meron tayong bagong tatakbuhan. Kaya ngayon pa lang palakasin na natin ang palakasin yan. Mas marami, mas malakas ang ating boses. O halimbawa, maikli lang biyahe mo sa bus. So mga 30 minutes lang, 20 minutes. So yan, mamili kayo ng mga videos dyan. Habang kayo na nasa biyahe, manood kayo, hindi nyo mamamalayan, nandoon na kayo sa destinasyon ninyo, may natutunan pa kayo. O kasi dito, medyo mahaba rito, mahigit sang oras yung ating balitaktakan dito eh. Dyan, wala nang intro, bakbakan ka agad dyan. Oo. So ito naman ating Boss Dada official YouTube page, YouTube channel. Yung mga kababayan naman natin na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, syempre, kung mas mahaba yung vlog mo, mas mahaba yung gugugulin nila. Medyo kahit pa paano, maka-update sila sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas, ma-entertain sila. And kung halimbawa, may trabaho silang ginagawa, o alam mo naman yung isa't kalahating oras na kahit pa paano, makalimutan nila or consume nila habang nagtatrabaho, pinakikinggan tayo, may raraos natin yung ating araw-araw. O tara, magano tayo, discuss tayo. Marami tayong mga pag-uusapan mga bossing. Mag-ingat yung mga kababayan natin dyan sa Middle East, ha? O, diba? O kaya ngayon, magbali-balita naman tayo. O, magbali-balita tayo mga bossing, ha. Yung ating mga kababayan diyan sa Middle East, mag-ingat kayo, ha. Kasi nagkakaroon ng pambobomba. Nagkakaroon ng away. Yung away ng Israel at ng Palestine o ng Iran may sinamahan nitong Amerika, at ngayon binobomba nila yung Iran, at maraming mga namamatay diyan, bata, matanda, marami. Ngayon nagre-retaliate na itong Iran, at gumaganti na yung Iran sa mga base militar ng Amerika. O dahil nga ang tumutulong sa Israel para yung lahi ng mga Palestino ay ubusin ay bansang Amerika. So ngayon, in return, ayan, dyan sa Qatar, nagkakaroon na ng paglusob. Dyan sa Abu Dhabi, dyan sa United Arab Emirates, nagkakaroon na ng paglusob. Bakit? Ang nilulusob nila dyan, or binobomba nila dyan, mga bossing, yung mga kampo ng Amerika now. Bakit natin yan hinighlight? Kasi dito sa Pilipinas, mga bossing, meron din tayong EDCA sites. Siyam ang EDCA sites natin dito. O ngayon, pinapakita natin noon kasi laging sinasabi na kung nagwa-warmonger lang kayo. Hindi totoo yan. Bakit naman tayo ang uunahin, bla 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 bla.
O, tingnan mo, ang Amerika ngayon binobomba sila. O, nasaan yung binobomba? Yung bang bansa nila mismo, United States of America? Hindi. Ang binobomba, yung mga lugar na nananahimik kung saan nandoon yung kanilang mga base militar. Ang Abu Dhabi, kung titingnan mo, Muslim din naman sila. Muslim din naman yung Iran, pero bakit binobomba sila ng Iran? Yung Qatar, ganun din. Muslim din man ng mga yan. Muslim din ng mga nandoon sa, sa Iran. Bakit binobomba sila ba't binobomba nila ang Qatar? Okay, kasi nga nandoon yung mga base militar ng mga kano. Now, Siyam ang base militar na nandito sa Pilipinas. Buti na lang ang Dubai, ang Qatar, meron silang Iron Dome. Yung Iron Dome, yun yung mga interceptor. Kapag may missile na papasok, nai-intercept yun. Nung mga anti-missile na mga kagamitan nila. Yung Pilipinas, wala namang ganun. Now, sasabihin ng mga tatanga-tanga ng mga loyalista at mga dilawang tae, o yan na naman kayo, nakikialam na naman kayo sa gera ng Middle East, hindi naman mangyayari sa atin yan, ang layo-layo. Tarantado. Nung ang layo-layo, kalat ang Muslim sa buong mundo. Kahit dito sa Pilipinas may Muslim. Nakita niyo yung sinabi noong Supreme Leader ng Iran na this is not about us anymore. We can perish, mamatay kami lahat of all we care. Pero hindi mamamatay kailanman ang Islam. So parang lumalabas ngayon, magiging na siyang gera ng paniniwala, gera na ng relihiyon, at napakasama niyan kasi dito sa Pilipinas, marami din na mga Muslim dito sa Pilipinas. Paano kung lahat ng kung i-treat nila yan as laban, gera, laban sa hindi Muslim, o di kawawa na naman tayo, parang na naman tayo. Bumalik na naman tayo sa 80s at 90s na magkaaway ang Kristiyano at Muslim, di ba? So ngayon, alisin natin diyan mga bossing. Nandito tayo ngayon sa mga EDCA sites. Papaano? Dahil nga galit sila sa kano, bombahin din nila yung mga EDCA sites dito. Sinong apektado? Amerika ba? Hindi. Ang apektado tayo, tatamaan ng mga shrapnels, tatamaan ng mga ligaw na bala, mga Pilipino. Ang binobomba ba nila yung bansa ng Amerika? Hindi. Ang binobomba nila yung mga bansa na kaalyado ng Amerika na mayroong mga base militar sa Amerika. Kaya ganun kadelikado ang lagay ng Pilipinas ngayon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung away ng Amerika at saka China, dahil merong paano kung mag-escalate yan into a full-blown war, paano yan? Siyam ang EDCA sites natin dito. Ang China ang lapit. Uunahin bang bombahin ng China ang Amerika? Uunahin bombahin ng China. Siyempre, yung mga base militar natin dito para maparalisa sila. O maaaring hindi nila kukubkubin ng Pilipinas, pero pag binomba nila yung mga base militar dito sa Pilipinas, maraming madadamay. Sino ba mga nagtatrabaho sa mga base militar na yan? Yung mga nasa paligid ng base militar na yan, ano-ano ba yung mga Pilipino? So napakadelikado ng mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Apektado ba tayo dyan sa gera ng Middle East? Oo. Nako, so, unang-una sa lahat, magmamahal ang ginto. Pangalawa, pag nagmahal ang ginto, nako po, babagsak ang piso pagka ganyan. O pag bumagsak ang piso, patay. Tataas na naman ang dollars. Pag tumaas ang dollars, lahat ng mga kinukuha natin na hindi pa naman tayo hindi pa naman tayo exporter. Importer tayo, bumibili tayo. So, magmamahalan lahat ng basic commodities dito. Magmamahalan ng gasolina. Pag nagmahal ang gasolina, sunod-sunod na yan. Putang ina, ang hirap na nga ng buhay natin ngayon. Mas lalo pang hirap dahil sa gera na yan. Akala ninyo walang epekto yan sa atin. Global lang effect niyan. At yun nga yung lagi nating sinasabi na okay ang Pilipinas na maging independent eh. Okay lang naman na maging kaibigan natin lahat yan. Huwag lang tayong magbigay ng pabor. Kaya lang, putsang ina, nagpapamanipulate tayo eh. So mag-ingat yung mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-ingat yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan. Dahil, delikado kayo ngayon. Ang gobyerno natin incompetent. Ang gobyerno natin walang kwenta. Ang gobyerno natin walang silbi. Walang silbi gobyerno natin, kaya mag-ingat-ingat tayo mga bossing, mag-ingat-ingat tayo dahil matindi itong kinakaharap at kakaharapin natin na problema. Dahil walang plano ang pamahalaan eh. Walang plano talaga. Tingnan ninyo, paano ko nasabi na walang plano? Ipakikita ko sa inyo ha. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito na. Ito na. Ayan. Ito, ayan. Nakita ninyo. So, itong si Bongbong Marcos, putya ganito, kahindi planado ito. Tumayo lang siya na ganyan, doon sa garden niya. Ganyan niya lang kayo i-address. Ganyan niya lang kayo i-address. Mantakin mo maraming mga Pilipino, ang ang bayani, ang totoong bayani ng bayang Pilipinas ay mga Pilipino. Pilipino ang totoong bayani ng bayang mga OFW ang totoong bayani ng bayang Pilipinas. Bagong bayani nga eh. Tapos ganito lang niya kayo i-address. Tatayo lang siya sa garden tapos para lang siyang nag-vlog. Putang ina. Kaya nga sabi ko hindi talaga ganito. Matindi talaga ang hatama sa utak na itong presidente natin. Kasi si Pangulong Duterte o kahit sino pang mga pangulo, kapag ganitong kalaking issue, pupunta naman yan sa isang dissenting lugar kung saan nandoon yung bandila natin, yung selyo ng presidente ng Pilipinas. Uupo yan doon tapos magbibigay yan ng matinding statement. Pero puta siya hindi. Tara, doon tayo sa garden. Kunin mo yung cellphone mo. Magbibigay ako ng statement. Ganun lang niya kayo i-address. Ibig sabihin, hindi siya naghanda. Ibig sabihin, wala siyang ano sa inyo.
Wala kayong kwenta sa kanya. Kayong mga OFW. Wala kayong kakwenta-kwentang mga nilalang sa kanya. Hindi man lang siya nag-effort. Hindi man lang siya nag-effort na ako dito, na magbihis, magbarong, maging parang presidente talaga na nagsasalita sa mga kababayan ko, nagbibigay ng update. Wala, tingnan nyo ganyan lang, naka-polo shirt lang, ang payat-payat, parang mukhang one day old na pugo. One day old na chick, di ba? Yung isang araw na sisiw. O mukhang gano'n na yung itsura nito. Wala na, tuyong-tuyo na yung utak nito. I mean, grabe, sabi ko nakita ko to. Ganyan yan, yan na yung address niya. Ganyan niya in-address yung issue ng Middle East na pwedeng maraming mamatay ng mga Pilipino. Ganito lang kaya niyang gawin. Hindi man lang siya nag-effort na teka, maligo ako, magbihis ako, pumunta ako sa opisina ko, doon ako magsalita. Mga kababayan ko, napakahirap ng kalagayan natin ngayon, huwag kayong mag-alala, parating na ang tulong. Di ba yung mga ganyan? Dito mo talaga makikita na yung gobyerno natin wala talagang malasakit sa kanilang mga, sa mga Pilipino. Ganito lang nakayanan niya. Wala, tingnan mo, pakinggan natin itong speech niya na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano nangyari? Ay, ulitin natin. Sorry. Ito. Namali yung toggle ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at Doon pa lang, umpisa pa lang, kabobohan na eh. Sa palagay ko. Palagay ko, nabalitaan nyo na. Nabalitaan nyo naman na siguro, di ba? Sa palagay ko, nabalitaan nyo naman na siguro yung nangyari sa Israel, di ba? Parang ganun po siyang parang baliw, no? Wala man nang kadise-dise. Ay nako. Sa totoo lang, ganito kayo ka-ipokrito. Galit na galit kayo kay Pangulong Duterte dahil hindi siya statesman, dahil mapalamura siya kung ano-ano lumalabas sa bibig niya, pero ito hindi niyo mako-call out to. Sa palagay ko, alam niyo na kung ano sa palagay mo. Anak ng tinapay ka. It's all over the news. Paggamit pa lang, choice of words pa lang, alam mo na hindi siya sincero sa mga sasabihin niya. Sa palagay ko, alam nyo na ang nangyayari. Alam na namin matagal na. Last year pa, nung nakaraan pa, alam na namin. Oo, anong sinasabi mo sa palagay mo? Walang hiya talaga, palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates. American base, alam mo rin pala eh. So siguro naman, Bongbong, alam mo na ngayon gano'ng kadelikado yung siyam na EDCA sites na binigay mo sa bansang Amerika. Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. Nakita ninyo kung gaano ka-importante yung i-convey niya na mensahe sa ating mga Pilipino. Saan niya ginawa? Sa gilid ng rest house niya. Sa garden. Siguro kasi weekend yan eh. Alam niyo naman ang presidente, Monday to Friday lang trabaho niyan. 8 to 5. Siyempre weekend, nakapahinga siya. Day off ko ngayon eh. Ano ba? Binomba ba? Binomba ba yung ano ba naman yan kung kailan day off ko? Sir, magbigay tayo ng statement kasi sigurado babanatan na naman tayo ng mga kababayan natin yan. Sabihin, maunahan na naman tayo ni Inday Sara magbigay ng statement. Kailangan magbigay tayo ng statement. Ganun ba? Maunahan tayo. O dito, labas tayo dyan sa pinto. Ayan, okay na ba yung suot ko? Sige, on mo na yung camera mo. Magsasalita ako. Tangina niyan. Parang hindi official eh. Yung pag-a-address niya sa issues na nangyayari ngayon. Ang laki-laking issue nito, buhay ng mga Pilipino na nagpapayaman sa Pilipinas. Ganito mo lang i-address? Isang patunay yan na si Bongbong talagang walang malasakit sa inyo. Hindi man lang siya nag-effort na gumawa ng maayos na speech. Hindi man lang siya nag-effort na mag-lay ng mga plano at paanong gagawin. Wala eh. Ganito lang yung nagawa niya eh. Paano ba naman? Nasa Malacanang ka na. Nasa Malacanang ground siya eh. Baka nasa Ilocos yan. Pero hindi, ayun, Malacanang. Nakikita niyo yung kulay pula yung kulay pula yung bubong. Yan yung palasyo eh. Lalakad ka lang papunta. Gusto mo magpabuhat ka pa eh. Dahil prinsipe ka eh. Di ba? Prinsipe ka ng kadiliman eh. Magpabuhat ka doon sa mga tao mo. Tapos umupo ka doon sa opisina mo. May lamesa. May nakalagay. Presidente ng Pilipinas. May selyo ng Pilipinas. May bandila. Magbarong ka. Tapos doon ka magsalita. Para naman official tsaka formal. Putang ina, ginawa nyo dyan sa garden. Bilyong piso ang ipinapasok ng mga OFW para sa ekonomiya natin lumago. Tapos yan lang ang gagawin nyo, effort nyo. Grabe. Nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa. Tangin na yan. Doon pa lang alam mo sablay na eh. Simula daw nung nalaman nila etong gera kahapon, nagsusubaybay na sila. Kahapon lang, BBM.
Kahapon lang. Ang tagal na nitong away ng Israel na to at saka ng Iran. Kahapon lang kayo nag-monitor. Oh, sige. The fact na nagbobombahan yung dalawa na yan. Actually, last year pa, last 2 years pa. Matagal na nagbobombahan itong mga to. Anong plano mo? Paano mo ngayon ililigtas yung mga kababayan natin dyan? Meron ka bang konkreto na plano? Oh. Tumayo siya dyan sa garden. Nagsalita siya. Parang sinabi lang niya na huwag kayo mag-alala. Paano hindi kami mag-aalala? Putya. Parang wala ka na sa sarili mong katinuan. So sabi niya, huwag kayo mag-alala yung mga kamag-anak. Alam ko na nag-aalala kayo. Talaga nag-aalala kami kasi ikaw presidente habang nangyari to. Oo, kasi sa totoo lang, kung kay Pangulong Duterte nangyari to, nagpalipad na si Pangulong Duterte doon ng mga eroplano. Waltakin mo, meron kayong eroplano na pinadala niyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa, pero wala kayong eroplano na maipadala dyan sa mga bansa na yan para kunin yung mga Pilipino iuwi sa Pilipinas. Tingnan nyo kagagawan nyo. Gumamit kayo ng assets ng Pilipinas para ang isang Pilipino maipatapon nyo sa ibang bansa, tapos yung mga Pilipino na nandiyan dyan, wala kayong plano. Sasabihan nyo lang ang tao na huwag mag-alala. Ang ina niya, paano? Hindi mag-aalala, missile yan. Late afternoon. Sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong... Sunday kasi. Linggo kasi mga boss, pahinga yan eh. Oo eh. Parang nakainom yata. Pahinga yan, syempre. Magtatrabaho, pupunta na Malacanang, no ba naman? O kaya dyan na lang siya sa may garden habang nag-aalmusal siguro o nagkukwentuhan sila, ganyan. Oh, so wala pa naman daw namatay. Meron na pong namatay na Pilipino sa Israel. Natamaan daw ng shrapnel habang yung kanyang inaalagaan. Kasi karamihan ng mga Pilipino dyan, mga caregiver ng mga matatandang mga Hudyo eh. So habang nililigtas daw niya yung kanyang amo, tinamaan ng shrapnel. Babae, namatay. O ngayon, ano nang gagawin natin doon, BBM? Anong gagawin natin doon sa tao na yon? Anong gagawin natin sa mga Pilipino pa na nandiyan dyan kung meron ng isang namatay? Poktsangin lang yan. Alam mo, si Pangulong Duterte, sa totoo lang, ang gagawin ni Pangulong Duterte rito kapag kaganyan, maglalagay yan ng travel ban diyan sa o wala muna tayong ipapadala dito sa mga bansa na ito kasi baka mamatay yung mga tao diyan pag nagkaroon ng gera. Alam mo, sasabihin ng mga tao, ano ba naman, yan lang kabuhayan namin, huwag kayo mag-alala. Tutulungan na lang kayo ng gobyerno, basta wag lang kayo magpunta ron kasi napakahirap, nagigera doon. Alam ko naman, kapit sa patalim ng mga Pilipino sa hirap ng buhay. Pero ako bilang isang presidente, hindi ko hahayaan na magpunta kayo ron at maisakripisyo ninyo yung mga buhay nyo doon na napakadelikado para sa buhay ninyo. Siyempre, mas malaking problema yan sa Pilipinas. Kaya wag na muna tayo magpadala ng mga doon. Wag na muna tayo magpadala ng mga tao diyan. Kaya kung matatandaan niyo sa Kuwait, ganyan noon eh. Nag-sanction si Pangulong Duterte. Wala, lahat ng mga papunta ng Kuwait, wala, i-cancelin lahat 'yan. Yung mga nandoon sa Kuwait, bahala sila kasi nandoon naman sila. Kung gusto nila, umuwi na sila dito sa Pilipinas. Pero kung ayaw pa nila, okay lang. Pero pag sila umalis na diyan, hindi na sila makakabalik. Ganon si Pangulong Duterte pagka gumawa yan ng desisyon. Ikaw, putya, pinabayaan mo. Ang tagal na nagigera-gera ng mga bansa na yan, pinabayaan mo pa rin mga Pilipino magpunta diyan. Ibig sabihin, wala kang malasakit. O bakit? Kasi nga pag nagpunta Pilipino diyan, may pera. Pag may pera, may remittance. Pag may remittance, may kita kayo. May kita ba yung Pilipinas? So, di ba mamatay kayo dyan basta makapagpadala kayo dito sa Pilipinas? Ganun nyo ba itrato yung mga OFW? Hayop kayo, wala kayong malasakit. Tapos putyang ina, kung makapagyabang kayo pag nagpunta kayo sa ibang bansa, kinakausap yung mga Filipino community, kala nyo concern na concern kayo. Dito nga lang sa speech mo, hindi mo man lang in-effort. Natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan. Nagmo-monitor ka para tiyakin nasa magandang kalagayan. Ano bang assets meron yung mga embassy natin doon? Sana ganito sinabi mo. Bawat embassy natin sa bawat bansa na yan, meron silang kanya-kanyang mga eroplano at nakaready na yung mga eroplano na yan para sa mga kababayan natin. So kayong mga kababayan natin, nandito sa lugar na ito, magpunta kayo sa embahada, naka-ready na doon yung mga eroplano para madala kayo sa mga lugar sa mga lugar na safe. Sa lahat lang po ng mga Pilipino na gusto nang umalis ng Israel o ng Iran, ay naka-ready na po tayo para ma-airlift kayo lahat. Para mailagay kayo sa lugar na hindi kayo madidisgrasya. Meron bang gano'n? Sinasabi mo niya, para tiyakin ang magandang kalagayan. Paano magandang kalagayan ng mga kababayan, Bongbong? Anong klaseng magandang kalagayan ng mga kababayan yung binabanggit mo? Anong magandang kalagayan sa nagigera na bansa? Missile yan, kahit gano'n kabilis tumakbo BBM. Tatamaan kanya. Putang ina ang pag umano yan gano'n, ilang metro, ilang kilometro ang damage ng bawat missile strike. So putya, kahit si Lydia de Vega ka, kahit gano'n kakabilis tumakbo, kahit kasi bilis mo tumakbo yung kabayo, tatamaan ka ng mga debris kapag ka nagsabugan dyan. Anong sinasabi mong titiyakin yung magandang kalagayan ng mga kababayan? Nakikita nyo ang daming mga videos.
na nagkalat ngayon sa social media. Mga Pilipino, kinukuha na nila yung mga sumasabog, ang lalapit sa kanila. Paano nyo sasabihin na minomonitor ng embahada yan? Di ba sana ang binalita mo rito, mga embassies natin ay ready na mag-iikot sila sa para yung mga Pilipino in distress, pwede na nilang makuha and then mailigtas na nila. Buti sana kung ganun. Anak ng tokwa, monitor lang, monitor. Ano yun? Magre-report ka lang, magre-report. Ilang Pilipino na namatay, ilang Pilipino na ang nawawala. Magre-report ka lang ng ganun, wala kayong gagawin. Sa Middle East, ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Inang yung speech na yan. Ito'y tuloy-tuloy na bantayan dahil tuloy-tuloy na babantayan dahil ito'y hindi tapos pa. Kinang ina niyan. Klaseng speech yan, BBM. Alam mo, ang hirap mong mahalin. Sa totoo lang, napakahirap mong mahalin, BBM. Lagay ko, patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. Ano safe na lugar? Nag-message sa akin yung kaibigan ko sa Dubai, si Sherwin Fernandez, sabi niya, "Hoy, sabihin mo dyan sa presidente nyo, putang ina, wala kami sa safe na lugar. Walang bomb shelter dito. Nasa mga kanya-kanya kaming mga," sabi niya pa nga quote and quote, flat. Parang condominium daw yun O ang tawag daw nila doon flat. Nasa mga flat lang namin kami. Nag-aantay lang kami kung tatamaan kami ng missile o hindi. Anong sinasabi mong mga nasa safe na lugar na sila? Saan yung safe na lugar na yan, BBM? Sana man lang sinabi mo, yung mga nasa Dubai, nasa safe na lugar sila, nasa ganitong address, nandiyan yung bomb shelter. Sa mga nasa Dubai, na mga Pilipino na nakakanood nito, at feeling nyo hindi na kayo safe sa mga flats ninyo, pumunta na kayo sa lugar na ito. Para dyan safe yan, kahit tumama ang missile ni Babachi. Hindi yan guguho. Sana ganun man tayo mo sabihin mo nasa safe na lugar sila. So assuring lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, buong mundo, nasa safe na lugar. Ang dami nagme-message sa akin, nagpapakita ng mga video, yung mga kalapit lugar nila binobomba na ganun, nandoon lang sila sa bahay nila nagdadasal. Pakasinungaling mo kasi. Nuknukan ka ng sinungaling. Akala mo siguro telegrama pa din para makakuha ng impormasyon ng mga tao. Hindi, live na ngayon. Pati ngayong pagsasabog, sabi nga nung kaibigan ko, grabe boss Dada, yung interceptor, yung nai-intercept yung mga missile sa langit, ang lakas ng sabog. Lalo na kaya kung dito sa Pilipinas, dito sa Lapag. Lalo na kung yung missile na yung bumagsak dito, gaano kalakas yun? Imagine mo, ang taas, parang kwitis lang daw Boom, gumagano. Pero grabe daw talaga, ang lalakas daw, nakakatakot po, tiyang inang yan. Tapos sasabihin mo, nasa safe na lugar ang mga Pilipino. May Facebook ka ba, sir? Manood ka ng Facebook, tingnan mo, ang daming mga Pinoy, nagvi-video, kanya-kanya silang kuha ng video, kanya-kanya silang send sa amin. Na napakadelikado, ang lalapit ng mga sabog sa mga lugar nila. Promise, sabi ng kaibigan ko, wala, hindi kami makaalis dito kasi pag lumabas ka, baka mas delikado kasi ang tinatarget nila yung mga base militar at saka yung mga halimbawa yung Burj Khalifa, yung mga magagandang establishments, yun ang tinatarget nila. So we are hoping and praying na itong condominium namin hindi nila targetin, safe kami dito. Pero para sabihin mo na lahat ng mga Pilipino ay nasa safe na mga lugar, may mga sinungaling, napakasinungaling mo, sir. Dito mo talaga makikita wala kang malasakit sa bayang Pilipinas pati sa mga kababayan mo sa abroad. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano. Sana ganun ang sinabi mo, sir. Lumayo kayo sa mga base militar ng mga Amerikano dahil yung target nila. Dito sa lugar na to, mayroong mga bomb shelters dito. Pumunta na kayo. Nandiyan dyan ang embahada natin. Willing kayong i-accommodate. Pucha, binigyan mo ng assurance. Huwag kayong mag-alala. Nasa safe na lugar ang mga kababayan nyo. Tapos putang ina, may magme-message sa'yo. Ano nasa safe? Pucha, inang yan. Parang mga inaantay na nga lang namin. Dito bumagsak yung mga missile na yun. Wala kaming magagawa. Hindi rin kami makatakbo. Kasi nga, buong binobomba nila. So, napakasinungaling talaga nito. Upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Yun lang, ganun lang. Tapos may logo na ganyan. Ganun lang niya kayo in-address. Sa garden, parang wala pang kain. Ganun kayo ka-importante. O ngayon, ikumpara natin yung pag-a-address niya ng sitwasyon. Presidente ng Pilipinas yan. O tingnan natin kung paano i-address ng pangalawang pangulo ng Pilipinas yung sitwasyon. Nasaan si Inday Sara? Nag-effort siya. Pumunta siya sa isang lugar na may background. Baka wala siya sa opisina during that time. Pero pumunta siya. Nagdisente siya kasi nga i-address mo yung mga bagong bayani ng Pilipinas. And tingnan ninyo how she is going to address yung mga Pilipino. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang
upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Yan, hinihikayat ang mga Pilipino na mag-ingat. Hindi ka gagawa ng istorya na at alam ko na aalala na kayo sa mga kamag-anak ninyo, huwag kayong mag-alala, nasa safe sila na lugar. Ha? Putsang ina, binubudol mo na naman yung mga Pilipino. Tingnan mo paano in-address ni Inday Sara ito. Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga kababayan natin na maging maingat sa kanilang mga gagawin. Kasi putya, talagang alam mo pagka ganitong sitwasyon, alam mo talaga na walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Yung paghupa ng lahat ng yan, dun lang talaga merong tulong na makakarating sa'yo. Walang due talaga, oh. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan. Yun ang importante. Pumunta kayo sa embassy. Nagsabi ba si Bongbong na gano'n? Wala sinabi si Bongbong. Sabi lang ni Bongbong, yung mga embassy nagre-report sa akin, okay naman daw kayo dyan. So kayong mga nandito sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala, nasa safe yung mga kababayan natin doon. Ay, paano ba naman yung sabihin mo na ito yung mga sitwasyon na hindi natin may iwasan at kami nananawagan sa lahat ng mga Pilipino mag-ingat. Bukas ang ating mga embahada, pumunta kayo doon para mabigyan kayo ng advice para sa mga susunod na mga hakbangin. Kung gusto na ninyong umuwi ng Pilipinas, mag-a-arrange po tayo. Kung hindi na kayo safe dyan, gusto niyo umuwi ng Pilipinas, mag-a-arrange po tayo ng flight pabalik ng Pilipinas para hindi po kayo madamay dyan sa gulo na yan dahil hindi natin alam kung hanggang kailan yan at hindi natin alam kung anong mga pwedeng mangyari. Kaya maging safe tayo sa bla 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 bla. Mga ganun man lang sana. Walang ganun si Bongbong. Tingnan mo si Inday. Punta kayo sa embahada, gahawak ninyo yung number, mga passports. Yan yung mga paalala na kapakipakinabang. Hindi yung nasa mga safe na lugar na sila, nasa mga bomb shelter sila. Putang inang yan. Sa tingin mo, uunahin yung mga Pilipino? May sarili bang bomb shelter yung Pilipinas dyan? Siyempre, kung may bomb shelter dyan, ang uunahin dyan, kung sino yung mga residente ng lugar na yan, kasama ba tayo doon sa patitirahin doon sa bomb shelter na yun? Ewan ko sa'yo, BBM. Sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Syukran. Diba? Ganyan kung paano i-address yung sitwasyon. Hindi yung tumayo ka lang sa garden, kumuha ng cellphone, nagsalita ka ng hindi handa, o tingnan mo, puro katarantaduhan yung mga pinagsasasabi mo doon. Utal ka na naman, hingal na hingal ka. Paano? Hindi ka handa. O ito kay Inday Sara, kita mo, nag-makeup pa, o naligo pa. Para man lang at least, ako bilang isang Pilipino, ganito kaganda yung makikita ko. Kahit paano, sumasabog yung mga missile dyan, ay okay lang, ganda ni Inday. Pero kung yung mukhang kalapate na tuyot, yung nakikita mo tapos galaw ng galaw yung ulo, walang pa natutunguhan yung mga pinagsasabi, niloloko ka pa na safe yung mga Pilipino na parang bulletproof lahat, di pwedeng tamaan ng missile. Di ba? Walang iya, ganun lang, nagdamit lang ng kung nandyan lang sa garden, parang walk up like this lang. Siyang inang yan. Kawawa naman mga Pilipino sa ganyang leader. Panoorin natin yung sasabihin. Ako, mabigat itong mga sasabihin ni Donald Trump dito. Pero sige, natin to, pakinggan natin tong balita ng bilyonaryo patungkol dyan sa gera. Ingat mga kababayan. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang monitoring ng gobyerno sa gera sa Middle East at sa mga kababayan natin doon. Non-stop daw ang pagbabantay nila ayon sa Pangulo. Non-stop ang pagbabantay, patuloy ang pagmamonitor. Hanggang monitor lang? Hanggang bantay lang? Anong gagawin nyo anong plano nyo sa mga Pilipino na nandiyan dyan? Monitor at bantayan, titigan lang sila, ganun. Sabi ko nga sa inyo, pagka nagkagulo dyan, baka yung ambassador natin dyan, mauna pa umuwi ng Pilipinas. Mauna pa umuwi ng Pilipinas siya para iligtas yung sarili niya. Bahala kayo sa buhay nyo dyan.
Baka ganun pa mangyari dyan. Walang yan. Monitoring lang kaya nilang gawin. Wala silang aksyon, yung agarang plano para sa mga Pilipino nandiyan. Wala. Ito ang ating Agenda Weekend Report. Wala pang naitatalang Filipino casualties sa Iran sa gitna ng umiigting na sigalot sa pagitan ng Iran at ang pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel. Sa isang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, kahapon pa raw nagmo-monitor ang pamahalaan, kabilang ang mga labor attaché at embassy sa Middle East. Marami raw kasing mga Pilipino sa Middle East kaya dapat bantayan ng mabuti ang sitwasyong ito. Ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay Doon ako natawa. Ito ay kailangan natin bantayan dahil hindi ito tapos pa. Grabe, no? Walang substance eh. ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Sa latest tally ng Department of Foreign Affairs, nasa Tingnan ninyo. Israel, 31,000. Iran, 800. Saudi, 813,000. So, more or less, sa buong Middle East, merong 2.4 million na 2,400, 2.4 million. Tama, 2.4 million na mga Pilipino. Paano mo sasabihin safe lahat yan? Di ba? Paano mo sabihin safe lahat yan? Kano kalaki yung mga bomb shelter para ma-accommodate lahat to? Meron pang ibang mga residente sa lugar na yan. Di lang naman Pilipino, Diyos mio. 2.4 million Filipinos ang nananatili sa Middle East na ang karamihan ay nasa United Arab Emirates at Saudi Arabia. Tinawag namang Zionist regime ng Iranian state media na Islamic Republic News Agency ang Israel nang i-anunsyo nito ang pagkamatay ng supreme leader na si Ayatollah Khamenei bunsod ng airstrikes mula sa Israel at Amerika. Sa ngayon, isang three-body council ang pansamantalang magpapatakbo sa Iran kasama ang presidente, judiciary head at isang jurist ayon sa state media. Sa pinakahuling tala rin ng mga otoridad sa Iran, Tingnan mo yung tsura niyan. Paano ka magiging safe dyan? Takin mo ako, kamag-anak ko, nandiyan dyan, tapos nakikita ko ganito. Putyang ina, matatai ko dyan sa takot. Di ba? Walang hiya. Tapos sasabihin mo, huwag kayo mag-alala. Safe sila, maalis sila. Magagaling mga Pinoy. Mag-alala. Mano man bigyan mo kami ng assurance. Wag po mag-alala yung mga nasa Pilipinas. Ang gobyerno po ay ginagawa nila ang kanilang mga makakayanan. Kami po ay nagsasagawa na po ng retrieval operations at nililigtas na po natin mga kababayan natin doon. Lahat ng mga kababayan natin na medyo alanganin at feeling nila alanganin sila, inaayos na po natin yung kanilang repatriation sa Pilipinas or na mailipat sila sa mga ibang lugar. Makaiwas muna dito sa gulo rito. Huwag kayo mag-alala. Buti sana kung ganun, hindi. Lahat sila ay maayos sa kalagayan. Sila po ay mga nasa bomb shelter. Sino? Kasama ba yung kamag-anak ko doon? nasa 85 students ang nasawi sa Hormozgan Province. Sa kanyang Truth Social account naman, hustisya para kay US President Donald Trump ang pagkamatay ni Khamenei na hindi raw nalusutan ang kanilang intelligence at tracking systems. Simula pa lang daw ito ayon kay Trump dahil hindi raw titigil ang kanilang puwersa hanggat hindi nila nakakamit ang kapayapaan sa Middle East. Nag-anunsyo na rin ng retaliation ng Iran at sinabing bobombahing pabalik ang Israel at American military bases. Isa ang Pilipinas sa mga bansang pinagkakatayuan ng military bases ng Estados Unidos sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Hiningan natin ng pahayag ang DFA tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Pero ayon sa AFP, limitado sa Middle East ang tensyon at walang kahit anong verified threat sa Pilipinas. Tinan mo? So, relax lang daw kayo. Wala daw verified threat. Sabi ko kasi ang nakakatakot dito, yung sinabi noong kanilang supreme leader na this is not Iran anymore. Hindi lang to sa amin. This is parang they're declaring war against Islam. And Filipino mga bossing, ang Mindanao, Islam, karamihan dyan, Islam, Muslim. So, paano kung, di ba, ganun ang dating sa kanila na this is a war against their religion and their religion has to stand up. Pagka ganun ang nangyari, awayan ng religion ito, Kristiyano versus Muslim na naman ito. Patay na naman tayo niyan, hindi ba? Yun yung iniiwasan nating mangyari rito. Kaya't hindi dapat magpanik ang publiko. At isa rin ang Pilipinas. Diba hindi dapat magpanik ang publiko? Dapat nga sinasabi ng gobyerno ngayon na maging mapanuri. Siyempre, bagamat malayo tayo dyan, kailangan maging maingat pa rin tayo dito sa bansa natin. So, panatilihing maging safe. Huwag kayong masyado munang pupunta sa mga matataong lugar. Unahin ninyo yung safety ng mga pamilya ninyo. Kasi, gusto lang natin na maging maayos tayong lahat. Di ba mga ganyan? Wala man lang ganun. So safe kayo, huwag kayo mag-alala. Sige lang, punta kayo mall. O sige, labas-labas lang. O gastos lang kayo. Sige lang. Party-party lang kayo. Walang problema. Malayo yan. Hindi aabot yan dito.
na sa mga imbitadong bansa na umupo sa Board of Peace ni President Trump na kinabibilangan ng ilang bansa sa Middle East gaya ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt at ilang Asian countries gaya ng Indonesia at Vietnam. Ang mga nasabing bansa, subject umano ng paglabag ng Israel at US ng sovereignty at territorial integrity ayon sa United Nations, ang international organization kung saan nag-withdraw ang Amerika noong nakaraang buwan. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Ayon naman kay exiled Iranian Crown Prince Reza Pahlavi, nalalapit na raw ang pagbabalik ng mga Iranian sa lansangan para mapasa kamay ng bansa ang anyay final victory. Nananawagan din si Pahlavi sa Estados Unidos na ingatan ang mga sibilyan sa Iran dahil natural namang kaalyado ng Amerika ang kanilang sibilyan. Kinonde na naman ni former US Vice President Kamala Harris ang presidente at sinabing inilalagay ni Trump sa kapahamakan ang tropa ng Amerika dahil sa kanyang war choice. Hindi raw strength ang ipinapakita ng Amerika, kundi isang sugal na hindi naman ginusto ng mga Amerikano. Ako po, ayan na nga. So ito, sobrang delikado na itong mga nangyayari na ito dyan sa Middle East. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan natin na maging maingat, maging mapanuri. Kayo po ay, wala tayong aasahan sa ganitong klase ng presidente. Nakita niyo naman how PBBM addressed your situation there. So, wala kayong ibang aasahan dito kung di yung mga sarili ninyo. So, kami, kasampu ng Banateros at ni VP Sara ay nananawagan sa inyo na ano kayo, alagaan niyo yung mga sarili ninyo. Kung pwede lang, pumunta na kayo ng embahada, tapos kung meron ng pwedeng i-arrange na flight pabalik, o kaya kung meron pang mga flights, pumunta na kayo somewhere, o bumalik na kayo muna ng Pilipinas. Alam ko mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, and alam natin na mas pipiliin ninyo yung ganyang kadelikado kasi sabi nga ng mga Pilipino na kaibigan natin dyan, ganoon din naman, mamamatay rin naman kami sa Pilipinas eh. At least dito, kahit na may risk na mamatay kami, meron kaming kikitain, mabubuhay pa namin yung pamilya namin dyan kasi pare-parehas kaming mamatay dyan. Wala pa namang kwenta yung mga nasa gobyerno natin dyan, ninanakawan pa yung mga Pilipino imbis na tinutulungan. Okay na kami dito, pero alam nyo, mahirap din yan mga bossing, yung ganyang klase ng mindset kasi hindi nyo lang alam kung anong stress ang inaabot ng mga pamilya nyo dito na alam nila anytime pwede may mangyari sa inyong masama. So, alam nyo, mas importante ang buhay. Mas importante ang buhay ng Pilipino kaysa sa pera. Alam niyo ang Panginoon hindi naman humihinto yan sa pagtulong sa atin Napapansin niyo, lahat naman tayo mga Pilipino, dumaan naman tayo lahat sa hirap. Lahat naman tayo dumaan sa mga pagsubok. Pero nakita nyo, buhay pa rin naman tayo ngayon. Nakasurvive pa din naman tayo ngayon. Di pa rin naman tayo namamatay sa gutom. Sa kabila ng mga nangyayaring ganito sa pamahalaan natin, sa kabila ng kahirapan ng buhay, lagi namang merong ibinibigay ang Panginoon na mga bagay sa atin na nakapagpapatuloy sa ating sa pagtakbo ng buhay natin. So, hindi lang yan puro pera. Importante yung makauwi kayo ng safe, buhay, makasama kayo ng mga pamilya ninyo na maayos, kompleto ang inyong mga daliri sa kamay, sa paa, kompleto ang inyong mga kamay at paa, kompleto ang inyong katawan. Makauwi kayo dito ng maayos, tapos saka na natin problemahin kung paano natin may raraos yung pang-araw-araw. Hindi naman natutulog ang Panginoon, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon, basta lagi lang tayo magdadasal. So yun lang ang panawagan natin sa mga Pilipino. Umuwi na muna kayo rito para kahit mahirap maisalba man lang natin yung buhay ninyo kasi kawawa rin naman yung mga mauulila ninyo ng mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas na hindi lang naman umaasa doon sa pera na ipinapadala nyo. Umaasa rin sila na maayos at safe kayo na makakauwi sa kanila at makakasama nila kayo habang nang matagal na panahon dito sa Pilipinas. Dito tayo mabilis lang. Ayan. Mga bossing, kung makikita ninyo, nagkalat ditong nakaraang mga araw yung pag-freeze ng assets ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang taon na itong kaso. Isang taon na nilang pinipersecute si Pastor Apollo Kibuloy. If you remember, I think sometime nung 2023, mga bossing, sometime nung 2023, si Inday Sara visited Pastor Apollo Kibuloy and may intel na si Inday Sara noon. Na sinabi niya na, Pastor, tatrabahuhin ka. Uunahin nila. Kasi nga, ang iniisip nung mga kalaban ng mga Duterte, na ang mga Duterte ay pinopondohan ng Kingdom of Jesus Christ. Oo, pinopondohan daw ng Kingdom of Jesus Christ na ang mga Duterte daw ay may pera na itinatago
sa mga accounts ni Pastor. Parang pinalalabas nila ang nilalagay nila sa utak ng tao na ang mga Duterte ang naglulonder ng pera nila si Pastor Apollo Kibuloy. Well, ito mamaya pag-usapan natin yan. Pero yun nga, doon muna tayo kay VP Sara. Sabi ni VP Sara sa kanya, Pastor, uunahin yung SMNI. O uunahin yung SMNI. Tatanggalan nila ng prangkisa yan. O parang nga daw for fortune telling si Inday Sara nung sinabi sa kanya. And then, pangalawa, ikaw tatrabahuhin ka nila o extradite ka nila. Bubuhayin nila yung mga walang kakwenta-kwenta mong kaso at saka yung mga kaso mo sa Amerika, paiingayin nila yan. Tapos, yung ICC sa tatay ko, nila yan, ipupush nila yan. And then, ipa-i-impeach nila ako. Yun, as in, punto por punto, bago pa man nangyari ang lahat ng ito, isang taon pa lang silang nakakaupo sa posisyon na nalaman na ni Inday Sara yung masasamang balak nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, 2023 pa lang handa na si Inday Sara. So sinabi niya yun kay Pastor Apollo Kibuloy. And si Pastor Apollo Kibuloy, syempre, alam niya na yun. And ayun na nga, sunod, nagkatotoo lahat ng sinabi ni Inday Sara. Biglang pinersecute si Pastor Kibuloy, biglang yung mga na-dismiss niya na nakaso diyan sa Davao, 4 na kaso yun, na-dismiss yun lahat, dinismiss yun. Binuhay. Pagkatapos noon, biglang nagkaroon ulit ng mga kaso-kaso ulit sa Amerika na matagal naman na nilang nilalabanan yun. Oo, tapos biglang dito, ayun na nga, nagkaroon ng Senate inquiry, biglang finreeze yung mga assets ni Pastor Kibuloy, tapos hinanting na siya. Una, sinugod sila, may mga namatay, tapos yung pangalawa, nasugod sa kanila, yung 16-day siege. Yun na yung nagmamala demonyo na si Torre. Siguro sa kapangarapan niya, dahil alam niya, in his own capacity, alam niya na hindi siya magiging PNP chief in his time. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, may mga PMAers pa na mga nakapila to become PNP chief. Siya, PNPA siya. Siya ang kauna-unahang PNPA na naging hepe ng pulis. So marami siyang ginawang kahayupan sa Davao, kahayupan sa posisyon, pang-aabuso para makuha niya yung posisyon. Binigay man sa kanya. Kaya lang, binigay naman sa kanya pero wala pang 3 buwan, tinanggal na rin siya. At ngayon, taga-kalkal na lang siya ng basura at saka taga-kalkal na lang siya ng imbornal. So yun, diyan yan. So doon pa lang alam mo na ang gagawin ng pamahalaan ganito, magnanakaw tapos ang para hindi ka magulat doon sa gagawin nila, maglalabas sila ng ganito kalaking issue. Na sasabihin nila korap ang mga Duterte at ang mga pera ng mga Duterte ay nandito. Well, ito yung lagi niyong tatandaan si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, if there's one thing na talagang nagustuhan ko kay Pangulong Duterte is hindi siya corrupt. Kasi kung gusto mo si Pangulong Duterte magkaaway kayo, hingan mo siyang pera. Hingan mo siyang pera. Kung gusto mo magkaaway kayo ni Pangulong Duterte, hingan mo siya ng pera. Yun ang nagustuhan ni Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Duterte because Pangulong Duterte never really asked money or really asked help pagdating sa monetary kahit kanino kasi ayaw niya talaga ng utang na loob. Pero dahil magkaibigan ito si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, and Pastor Apollo Kibuloy is the spiritual advisor of Pangulong Duterte, kaya guided si Pangulong Duterte ng wisdom ng isang matuwid na tao. So, itong mga nangyari, itong mga ginawa, decisions ni Pangulong Duterte para maayos ang Davao City, mayroon siyang isang tao na katulong. Ito yon si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, dahil nga magnanakaw yung mga nasa gobyerno, dahil nga magnanakaw yung mga nasa kapangyarihan, iniisip nila na katulad nila si Pangulong Duterte, na si Pangulong Duterte daw ay may mga illegal na aktibidad at dito daw niya ibinibigay kay Pastor Apollo Kibuloy yung kanilang mga pera na ninanakaw ni Pangulong Duterte. Kasi wala silang makita Tingnan mo, if you're gonna look at Pangulong Duterte, wala siyang Mercedes-Benz. Wala siyang mga sasakyan na mamahalin. Ang sasakyan niyan diyan sa Davao, pick up lang. Tapos yung motor niya mas mahal pa nga yung mga motor namin kaysa sa kanya. Yung mga motor niya, yung mga Harley Davidson niya, entry level man lang ng mga Harley Davidson yun, hindi pa yun yung mga 1700 na mga Harley Davidson. I mean, very wala ka talaga makitang corruption sa kanya. Hindi naman siya mahilig sa alahas. Cellphone nga niya, dipindot lang. Yung bahay niya, sabi nga niya, naging presidente ko, yung bahay ko, hindi nga nadagdagan ng hindi nga nadagdagan ng mga ng mga tawag dito, poste yan. Hindi nga nadagdagan ng kwarto yan. Yung yung property ng kapatid ko, kasi sa kapatid ko yung isang part, kasi sa nanay ko yan pinamana sa amin yan. Yung part ng kapatid ko, kinuha ko lang, binili ko sa kanya para medyo lumaki-laki yung bahay ko. Pero nagawa ko yun before pa ako maging presidente. So sa Davao City, makikita mo yung development ng Davao City. Tapos makikita mo yung mga Duterte, very talaga sila, very frugal at very simple sila mamuhay. Even yung mga anak nila, si Inday Sara, check mo. Ano mga sapatos
labas ni Inday Sara, Skechers lang yan. Nung nakaraan nga, sabi ko nga sa inyo, nag-interview kami, yung relo niya, mahal yun, Grand Seiko, pero hindi yun super duper mahal. Collectible siya, pero hindi siya tier 1 na mga relo katulad ng mga congressman. Kita nyo kanina si Luis Tro, diyan sa Congress, pucha, yung mga diamante niya, talaga naman, masisilaw ka. Dami-daming diamante, tapos may utang kay Inday Sara, hindi nagbabayad. So anyways, yung mga yung makikita mo mga Duterte, si Mayor Baste, makikita mo, simple lang siya. Ngayon na nga lang nagdidesente si Mayor Baste, si Pulong Duterte, nakamaong lang yan. Very, very simple. Hindi mo sila makikitaan ng lavish na pamumuhay. Pero itong mga putang inang mga congressman, itong mga senador, itong Malacanang na nagbabati ko sa kanila, tingnan mo gaano kayayamang mga hayop na yan. O ngayon, ito, pupuntahan natin yung itong Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo nagsimula ang Kingdom of Jesus Christ nang lalabil 5 lang sila. 15 lang sila mga bossing. Nagsimula sila ng walang-wala. Siguro, yun yung hindi nila maintindihan. Na, teka, paano itong Kingdom of Jesus Christ, lumago ito ng ganun sa loob ng 40 years. 41 years. Paano sila nagkaroon ng ganyan? Kasi, titingnan mo yung simbahang Katoliko, yung ibang mga simbahan, in general, makikita mo na hindi talaga sila ganun kabilis pagdating sa mga properties, mga investments. Itong Kingdom of Jesus Christ, gulat na gulat sila. Meron silang eskwelahan. Meron silang mga properties abroad. Properties abroad, buong mundo, hindi lang sa Asia, pati sa Europe, pati sa Amerika, meron silang mga properties, mga bossing. At meron din silang mga businesses. Tapos meron silang Glory Mountain. Alam niyo kung paano yung Glory Mountain na yan, kung paano napunta kay Pastor Apollo yung Glory Mountain na yan. Kasi ang talagang property ni Pastor Apollo Kibuloy yung sa may Prayer Mountain. Doon talaga siya nakatira. Doon talaga doon siya unang umusbong. Doon nagsimula yung kanyang simbahan. So ngayon, so syempre habang lumalaki yung kanilang simbahan, lumalaki yung dumadami sila, palaki din ng palaki yung properties nila. So yung paanan ng bundok kasi na yan, sa tatay niya yan, tapos dinevelop na lang nila. So araw-araw, mga bossing, araw-araw daw, kasi infested ng mga NPA yan So araw-araw daw, may mga katutubo, na may mga may-ari ng mga lupa na dyan, na araw-araw nakatambay sa labas ng gate niya, ibinibenta yung kanilang mga lupa. Kaya nagkaroon ng Glory Mountain So ngayon, syempre, sige, bilhin mo na nga lang yung lupa niyan para matapos na. Kasi araw-araw nag-aantay doon, ang tao doon, walang makain O ngayon, yung kalsada doon, sabi ko nga sa inyo, yung kalsada doon, rough road yun, ang habang kalsada doon na rough road. Talagang yung mga tao doon, hindi nakakababa sa sibilisasyon. Talagang doon lang sila. Ang mga farmer yung mga tao doon mga saging, durian, mga prutas ang nakatira doon. Ay ang itinatanim nila doon. Ngayon, itong mga tao na ito, araw-araw, yung may mga may-ari ng mga lupa doon, mga ancestral, siguro nila, land nila, araw-araw na inaalok, sige na naman, bilhin nyo na para may makahain kami, ganyan. Siyempre, si Pastor Apollo Kibuloy, mag-fundraising sila para mabili nila yung lupa nito. Ang problema, mga bossing, pag na-ibenta nitong isang tao na to yung lupa niya, yung mga sa paligid niya, pipila sila doon sa bahay ni Pastor na, Pastor, bilhin mo na rin yung lupa namin. Pastor, bilhin mo na rin kasi syempre nga naman, hirap ng buhay, wala rin naman talagang umaakyat doon. So, kasi paanan na talaga siya ng bundok Bili mo na yung lupa na ibili. So suma total, madaming tao ang nagbebenta sa kanya, and syempre matulungan si Pastor. So yes, sige, gawan niyo ng paraan niyan, mga abogado, tingnan niyo kung ano yung legal na paraan para makuha natin. So na-acquire nila yung yung napakagandang Glory Mountain na yun. Anong na-acquire nila yung Glory Mountain na yan, mga bossing, acidic yung lupa diyan. Walang nabubuhay na puno diyan. Pero inunti-unti yan nila Pastor Kibuloy, tanim sila ng pine tree, tanim sila ng ganito, inayos nila yung lupa. Hanggang sa ngayon, grabe pag nakita mo yan. Talagang himala, hindi yan kayang gawin ng isang tao in his lifetime. Hindi talaga kaya. 40 years. So ayun na, mula sa 15 na wala silang halos makain, okra lang kinakain nila, kamote, saging. Ayan, mga bossing, napalago ni Pastor. Ganun kasi kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. Magaling talaga yung isip niya. At saka siya kasi kapag may kapahayagan sa kanya, talagang pinipilit niyang makuha yun. Kasi kapag kapahayagan, ibig sabihin tutulungan ka na maabot mo yun And fast forward tayo, 40 years, mga bossing, ito na yung mga properties na meron sila. Nagkalat sa buong mundo yung mga properties nila, yung mga negosyo nila nagkalat sa buong mundo. Ilan ang miyembro nila? More or less, mga nasa 8 milyon ang miyembro nila sa buong mundo. Meron silang eskwelahan dito, meron silang compound, meron silang Prayer Mountain, Glory Mountain, meron silang Kingdom. Ayan. At yan ang pinag-iinitan. Ngayon, parang syempre nga naman ikaw sa iyong mababaw na pag-iisip, iisipin mo talaga, napaka-imposibleng makuha niyan. Napaka-imposible na makuha ng lahat ng mga ito kung ikaw malisyoso ka na tao Kung ikaw malisyoso ka, korap ang isip mo, karnal ang utak mo.
Oo, iisipin mo talaga in 40 years, papaano nilang naabot ito? Nako, ano to, sigurado ako na si Duterte yung pera ng Pilipinas dito napupunta. Ayan, ganun ang nilalagay nila sa isip ng tao, kaya tapos sisirain nila yung pagkatao ni Pastor Kibuloy, sasabihin nila na ito si Pastor, ganito, si Pastor rapist, si Pastor ganito, si Pastor ganyan, inaabuso yung mga tao, ganito ganyan. Pero hindi, mga bossing, ang Kingdom of Jesus Christ napakarami nilang mga business ventures. And lahat ng mga businesses nila nagbabayad ng tamang taxes yan sa Pilipinas. So, grabe sila. Lahat gagawin nila. Mga ngaroling sila, magtitinda sila ng biskotso, magtitinda sila ng chicharon, magtitinda sila ng puto, kung ano-ano. Grabe yung mga kwento, yung mga patutuo ng mga tao dyan. Kasi nung 16-day siege, isa yan sa naging blessing sa amin eh. Kasi we get to talk to people. At nung mga nakakausap namin ng mga tao na yun, meron sila kanya-kanya nilang mga milagro na nakuha sa mga sarili nila. Kaya talagang sabi nila, dito kami belong. And mataas talaga ang pangarap ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, para sa mga sarili nila, lahat itong mga meron sila, wala ni isa dyan ang pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat yan, pag-aari ng simbahan. Meron pa nga dyan mga miyembro na, meron pa nga ako isang member dyan na nakausap na meron siyang bahay sa labas. Nung pumasok siya dito sa simbahan at nag-apply siya na maging full-time worker, alam mo, yung bahay niya, ibinigay niya sa simbahan. 2 bahay ang ibinigay niya sa simbahan. 2 bahay yung binigay niya sa simbahan. Tapos sabi ko, talaga? Paano yun? Wala ka ng bahay niyan. Okay lang kasi sabi niya, dito, libre kami lahat eh. Libre kami ng kain, libre kami eskwela, kung anong gusto mo. Lahat ng kurso sa university gusto mo. O libre kami lahat dito. Libre kami sa gamit sa lahat, na toothbrush, toothpaste, lahat. Libre kami. May bahay din ako dito. Meron akong tulugan dito. So bakit ko pa kailangan yung bahay ko doon? Kung yung bahay ko doon, ibibigay ko dito sa simbahan, tapos sa magandang kapakinabangan, magamit ng simbahan yon para sa lahat. O kasi nga, Commonwealth sila eh. Yung kayamanan na meron sila, para yun sa lahat eh. Para yun sa kanilang mga miyembro. Kaya nga, di ba, sinabi natin, ang Kingdom of Jesus Christ is like a first world country sa loob ng third world country. Ang tawag nga nila dyan sa kanilang simbahan, bansang kaharian, mga bossing. Bansang kaharian kasi para silang isang bansa. Kumpleto sila. Kung ano yung meron ang Pilipinas, meron din sila. Meron silang Department of Education, Department of Health, meron silang Department of Finance, may ganun din sila. Meron silang Department of Justice. So para silang isang bansa sa loob ng Pilipinas. And sabi nga nila, self-sufficient kami, mayaman kami. Kaya namin buhayin yung sarili namin. Kahit maghirap ang Pilipinas, kaya naming mabuhay ng marangya. Dahil masisipag kami. Grabe yung dedication nila para mag-raise ng funds para sa kanila. Para sa sarili nila. Siyempre, yung ekonomiya nila, kailangan nilang palaguin yan eh. So para mapalago nila yung ekonomiya nila, may mga kanya-kanya silang mga departamento. At yung mga departamento na yun, raises funds para mailagay dito sa kanilang simbahan at makuha nila lahat ng mga gusto nilang makuha, yung mga properties na meron sila. So wag kayong mainggit. Masyado kayong gitero eh. So ngayon, inaano nila. So fini-freeze nila yung mga assets na yan kasi nga feeling nila dahil nga gawain nila nagaling sa kasamaan nito. Ito gusto ko lang malaman ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy never kahit isang kusing. Never siyang tumanggap ng anything from the government. Never siyang nakakuha ng pera, never siyang nakakuha ng donasyon from the Philippines. Siya pa nga ang gumasto sa Pilipinas para lang mapaganda Pilipinas. Alam ba ninyo yung international airport ng Davao? O siya nagpaayos ng mga CR dyan. Alam ba ninyo yung doon sa may airport road na yan ng Davao, yung gitna na island na may mga halaman? Siya ang naglagay ng mga halaman dyan, gardening, lahat ng mga, pati dyan sa airport, yung mga halaman na makikita nyo dyan, Kingdom of Jesus Christ ang nagpagawa niyan. Walang pera ng gobyerno ang sinayang dyan. Never si Pastor Apollo Kibuloy nagtrabaho sa gobyerno, hindi siya humingi ng posisyon kay Pangulong Duterte nung umupo si Pangulong Duterte. Bago pa man maging mayor si Pangulong Duterte, ongoing na yung mga proyekto ng Kingdom of Jesus Christ. Yung kingdom nila, bago pa man maging presidente si Pangulong Duterte, ang tagal nga ginawa niyan eh. Sobrang tagal ginawa ng kingdom na yan kasi nga imaginein mo. Ito na lang, bibigyan ko na lang kayo ng isang example. Yung Philippine Arena ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, naipatayo nila yun ng mabilis, mga bossing. Itong kay Pastor Apollo Kibuloy, sobrang tagal nito. Inabot to ng mahigit sa 1 dekada para lang maitayo nila yung napakagandang kingdom na yan. So papaanong pera ng gobyerno yung gagamitin mo dyan? Ang tagal-tagal nga natayo niyan. Kaya nga matagal natayo yung kingdom na yan. Inabot ng 12 years yata o 14 years yata eh. Meron nga silang time-lapse niyan eh, hinuhukay pala. At saka alam nyo, sila lang ang nagtrabaho dyan. Sila lang naghukay. Kasi may yan eh, kailangan, merong dyan eh, parang kailangan yung height lang ng building. So pailalim. So hinukay nila yan. Minanumano nila na hukayin yan for how many years na debosyon niya ng mga miyembro nila para maitayo yung kingdom na yan na ngayon ay almost finished na. At pinakamalaki sa buong mundo. Hindi kasi sila makapaniwala. Mababa kasi ang tingin nila sa mga Pilipino. Na ang mga Pilipino hindi kayang makaisip ng ganyan.
Oo, kung hindi manggagaling sa pagnanakaw, hindi makakaisip ng ganyang Pilipino, ibahin ninyo ang Kingdom of Jesus Christ. Ibahin ninyo si Pastor. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, yung isip niya talaga hindi katulad ng isip natin na hanggang dito lang siya. He's always going beyond sa sa pantahan ng isang normal na tao. Dahil hindi naman siya normal. O ganyan mga bossing ang napakatagal. O kaya nga bakit mo i-freeze yung assets ng Kingdom of Jesus Christ? Namulat-mula pa 40 years na nilang pinaghihirapan yan, dugo, pawis, natulog sila sa mga pinagdidikit-dikit na bangko, nagtinda sila ng mga puto, doon lang sila nagsimula hanggang sa lumago sila ng lumago dahil sa napakahusay na leadership ni Pastor Kibuloy. Dahil sa napakahusay na leadership ni Pastor Kibuloy, nakuha nilang lahat na to. Sobrang malisyoso ninyo. Akala ninyo na hindi posible ito. Posible ito. Kaya nga nung tumakbo siya, nung kampanya nung 2020, tumakbo siya nung 2025 elections, yun ang sabi niya, posible. Kaya natin ito. Kaya nating ibigay ito sa mga Pilipino. Zero corruption dito sa Kingdom of Jesus Christ. Kung nakayanan namin for 40 years na zero corruption, kaya din natin sa Pilipinas. Oo, sabi nga niya, if I will be, sa totoo lang if I will be graced by the Lord to become a leader of this nation, I can do it in 3 years. Ganun ang utak ni Pastor. Oo, nagbigay ito si Pastor ng bilyon-bilyon actually sa gobyerno ni Pangulong Duterte para matulungan ang NTF-ELCAC, laban kasama ng bayan, makatulong yung SMNI, makatulong ang KOJC para maubos ang mga rebelde. Kita mo, zero insurgents ang Davao City, insurgency free. That's because si Pangulong Duterte meron siyang political drive, tapos si Pastor Apollo Kibuloy sumuporta siya. Sumuporta siya sa political drive ni Pangulong Duterte to clean itong Davao, and look how clean, look how peaceful Davao is. Yan ang produkto ng utak nilang parehas. So dahil kaibigan ni Pangulong Duterte si Pastor Apollo Kibuloy, ayan, pinipersecute siya. And ito, mantakin mo, i-freeze mo yung assets niya. Simbahan yan eh. I-freeze mo yung assets. Parang ikaw pumayag ka, kung ako Katoliko ako, papayag ako na i-freeze ng gobyerno yung assets ng simbahan ko. Hindi naman sila taga-gobyerno, wala namang pera si Pastor Apollo Kibuloy na natanggap mula sa gobyerno, wala naman siyang nakuhang donasyon mula sa gobyerno. Maraming mga politiko ang lumalapit sa kanya at gustong mag-donate sa kanya. Kaya sabi niya, hindi na kaya na namin to. Hindi kami kukuha ng pera sa politiko kasi kahit gaano pa kalinis yan, basta politiko ka, pwedeng isipin talaga ng tao na galing sa pera ng taong bayan yan. So ano ibabayad mo sa akin? Bibigyan mo ako ng pera? Senador ka? Congressman ka? Bibigyan mo ako ng pera? Saan ko dadalhin yung pera na yan? Hindi ko man kailangan yan. Marami naman kami mga negosyo. Masisipag naman itong mga membro namin. O kaya naman, napatayo naman namin itong mga ito nang walang tulong ng kahit na sino. Kami lang. So bakit ako tatanggap sa'yo? Yun yung isa na naging problema ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi kasi siya kurap Hindi kasi siya nabili ng mga presidential balls, hindi siya nabili ng mga senador, hindi siya nabili ng mga congressman. Nakikipagkaibigan siya sa mga ito, pagpupunta sa kanya para humingi ng basbas, binibigyan niya ng basbas, kinakaibigan niya, pero never kahit isang kusing na may natanggap yan. Sabi nga niya, sa totoo lang, yung istasyon na SMNI, kung katulad ng kami ng ibang mainstream media na tumatanggap ng pera mula sa mga international funders, mula sa mga political funders, kung tumatanggap lang kami, o di sana yung SMNI mayaman na ngayon, pero matatag naman ang SMNI kahit wala namang prangkisa, lumalaban pa rin ang SMNI kasi nga kailangan maghatid ka ng tamang maayos na balita sa bayang Pilipinas. Hindi tumanggap si Pangulong Duterte, hindi rin tumanggap si Pastor Apollo Kibuloy anything from the government. Sila pa nga ang nakakatulong sa gobyerno. And this very same government na tinutulungan ng Kingdom of Jesus Christ, yun pa nagpe-persecute sa kanya. Mantakin mo, i-freeze mo yung assets ng isang simbahan. Di parang ayaw mo na silang pakainin, ganun. Ilang tao, ilang milyon na tao ang umaasa sa sa kayamanan na yan dahil kanila yan, ipinaghirapan nila yan. So ganun na lang tayo na ipinaghirapan ng iba, ganun na lang natin kunin. Paano kung sa'yo gawin yun? Papayag ka na yung pinaghirapan mo? Papayag ka na yung pinaghirapan mo mula bata ka hanggang pagtanda mo, yung bahay na ipinundar mo, papayag ka kukunin na lang sa'yo ng ganun? Wala silang kagatol-gatol kung mang-sequester sila ng pera ng mga assets, ganun na lang. Samantalang may mga assets naman ng mga Marcos. O napakatagal na panahon na hinahabol ng gobyerno yung mga assets ng mga Marcos na ninakaw di umano ng tatay niya. Hanggang ngayon hindi pa naman nila nasi-sequester lahat. O si Bongbong Marcos meron din namang kaso. Meron din namang sinasabi ang mga tao ngayon na nagdakaw din siya. O bakit hindi niyo i-sequester? Hindi ba? Meron pa nga siyang bilyon-bilyon na tax liability sa Pilipinas. Bakit hindi niyo yung assets niya? Ito si Romualdez na nag-times 3 yung kanyang yaman simula nung naging Speaker of the House at naging presidente si Bongbong. O bakit hindi niyo i-freeze yung assets niyan? O napakarami daw bahay niyan sa Forbes Park. O bakit hindi niyo i-freeze yung assets niyan? O merong 18 na sundalo na nagsasalita at sinasabi nila na, hoy, wait, itong mga tao na ito nakatanggap ng mali-malitang pera. O bakit hindi niyo i-freeze yung mga assets na yan? Pera ng taong bayan yan.
O ito sila Pastor Apollo Kibuloy, nagbabayad pa sila ng buwis sa taong bayan, nakakatulong pa sila sa ekonomiya ng Pilipinas, nakatulong pa sila sa insurhensya, nakatulong pa sila sa sa laban ni Pangulong Duterte sa peace and order. Tapos i-freeze nyo yung assets nila. Kahit sang kusing, walang naitulong ang gobyerno sa kanila, sila pa nakatulong sa gobyerno, i-freeze nyo yung assets nila. So dito talaga malinaw. Napakalinaw na itong mga bossing ng pang-aabuso sa discretion at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa gobyerno. Na silang mga kawatan, sila pa yung may mga balak, sila pa yung may mga gusto na mang-freeze ng assets ng may assets na wala naman silang pinaghirapan. Again ito pong Kingdom of Jesus Christ from ground and up, lumago yan dahil sa zero corruption, dahil sa klase ng pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng pera ng Kingdom of Jesus Christ nanggaling yan sa pagod nila. Blood, sweat, tears, pagtitiis, ang dami nilang tiniis na hindi kainin para makuha ang lahat ng ito. At nagkaroon sila ng mga properties na ito, kaya nga mabilis lumago yung kanilang simbahan kasi nga napakahusay ng kanilang leader. And ginagamit na naman itong Kingdom of Jesus Christ, ginagamit na naman si Pastor Apollo Kibuloy para mapagtakpan yung mga katiwalian nila. Ginamit yung kaso niya nung nakaraan para mapagtakpan yung mga kahayupan nila. So ngayon ginagamit na naman para mapagtakpan yung mga kahayupan nila. Matagal nang naka-freeze yung mga assets ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit ngayon yung ilalabas na naka-freeze yung assets? Kaya nga, tingnan ninyo, pumunta kayo doon sa mga online news na naglalabas nito, puros mainstream media. Tingnan ninyo yung mga comment doon, galit na galit. Bakit? Ibinabalita nyo itong pag-freeze ng assets ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi nyo binabalita yung mali-malita, billion, 805 billion na tinanggap na mga hayop sa gobyerno mula dyan sa mga nag-deliver sa kanila ng mali-malitang pera ng mga Marines. Mga hayop kayong kakapal ng mga mukha ninyo. Oo, sa totoo lang, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Paano pa kayo nakakatulog sa araw-araw sa ginagawa ninyo? Huwag tayo magpapabudol dito mga bossing. Napakahaba ng paliwanag ko rito. Actually, kaya kong magpaliwanag ng kahit ilang araw dire-diretso papunta rito. Dahil inaral namin to 16 na araw na nandudoon kami. 16 na araw na binabalahura ni General Torre ang Kingdom of Jesus Christ. Kahit na illegal yung kanilang dyan, illegal yung kanilang pagkubkob dyan, kahit na kami na nga yung mga dinidimanda pa nila, mga bossing, nakita natin kung anong klase ng mga tao yung nandiyan. Hanggang ngayon, kapag nasa SMNA kami, nakikita namin kung anong klase ng tao yung mga nagre-reflect kasi yung ugali ng isang tao sa nagpalaki sa kanya. Ang nagpalaki sa kanilang lahat, si Pastor Apollo Kibuloy 10 nung mga kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy na mga nakakulong ngayon. Imagine, nakakulong si Pastor, nakakulong yung mga kasamahan niya, hindi man sila nagnakaw sa pera ng taong bayan. Tapos etong mga pukin ng inang mga congressman, mga senador na ito, mga nasa laya, tapos putang ina ang yayabang kung gumastos ng pera ng bayan, ganun-ganun lang, tapos hindi mo sila nakakasuhan. Napaka-unfair. Napaka-unfair talaga dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, sabi ko kasi nakakasuka kung ako lang, may lahi ako siguro kahit Aprikano ako, baka bumalik na lang ako sa Afrika, baka mas maayos pa doon kaysa dito putang ina. At least doon, alam mo, mahirap talaga yung bansa nila. Alam mo talagang, sila, maglulupa talaga sila. So, madali mong tanggapin na mahirap ang buhay mo. Pero nandito ka sa Pilipinas, alam mo na lahat ng resources meron tayo. Alam mo na ang dami-daming pera ng Pilipinas, tas mahirap ka. Yun yung hindi kayang tanggapin. So, makikita mo sila, mga naka-sports car sila, mga naka-private jet sila, may mga helicopter sila. Puta, galing yan sa pera ng taong bayan. Hindi naman sila ganyan. Yung Stella Kimbo, kita mo dati nagta-tricycle. Ngayon may mga may mga sarili ng ganun na siya kalaki. Kailan lang naging congressman yan. Samantalang itong Kingdom of Jesus Christ, 41 years nilang pinaghirapan from ground and up kung ano yung meron nila sa kanila. Pucha, pinaghirapan nila yan. Unos, Bagyo, Lindol, lahat magkakasama sila. Nag-fundraising sila buong mundo para lang maitayo yung kanilang compound na yan. Tapos, napakarami pa nilang scholar. Meron pa silang yung Children's Joy Foundation dahil nga sa pag-freeze ninyo ng assets. Ang dami ng mga bata na inaalagaan dyan na pinaghiwatak-watak na So, ganyan kayo kademonyo. Kaya makakarma kayo sa impyerno, kayo lahat mapupunta. Oo, yung banal dadako kapag binalasubas nyo yan, sa impyerno kayo lahat mapupunta, mga punyemas kayo. Tandaan nyo yan, antayin nyo yung karma ninyo. Marami pa tayong gustong sabihin tungkol dyan, pero gagawin din natin sa ibang araw. Ginawa ko ng advokasya yan, mga bossing. Hindi ako member ng Kingdom of Jesus Christ. Ako isang Katoliko sagrado. Pinanganak akong Katoliko. Baka mamatay na akong Katoliko. Dahil sa ginagawa ng mga hayop nito, baka maaga nga akong mamatay. Pero alam ninyo, bakit ako nagsasalita in behalf ng Kingdom of Jesus Christ, or bakit ko pinagtatanggol? Kasi yun ang tama Doon lang tayo sa tama. Pag tama palakpakan, pag maliban natin. Kung si Pastor Apollo Kibuloy ba, nakikita natin na totoo yung mga nila, yung mga paratang nila. Di binabatikos sana natin yan. Actually, before kami maging defender ng Kingdom of Jesus Christ, binabatikos namin yan. Binabatikos namin yan araw-araw. Oo, mali din ang aming perception dahil nga ang utak namin mababaw lang din Pag sinabi sa amin na, hindi pwede makuha nila yung mga properties na yan, may illegal na ginawa yan. O madali kang masway, madali kang mapursu.
Madali kang mapaniwala. Oo, pero kapag nilaliman mo yung sarili mo, ininvolve mo yung sarili mo, inilagay mo yung sarili mo sa sapatos kung saan meron sila, doon mo makikita mga bossing na matino itong mga ito. At hindi sila dapat na ginaganito. Oh. Ay mga bossing, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Para tili po naka-like, naka-subscribe at naka-share. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, mag-follow, mag-like, mag-share na. At kung kaya nyo magpa-super thanks, mas mainam. Diba? Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap